Saan punta? Tingnan mo naman. Tingnan mo naman. Tingnan mo. Oo. Ano? Ano masasabi mo? Ganda. Napaka-stable, di ba? Meanwhile, Pasensya na guys, i-delay muna natin yung testing sa inayos kong welding machine. Kasi nga guys ay brown out. Ang ginagamit kong supply ngayon guys ay inverter. Yung galing kay Sir Leo yung pinaayos niya. At dahil nga sa walang kuryente, hindi tayo makapag-testing, mag-unbox muna tayo ng product na galing sa Banggood. Ayan siya guys, oh. Okay? Ito siya guys. Galing sa Banggood. Yung link ng website nila guys ay nasa description box, tapos yung price ng product na to ay nasa description box. Puntahan nyo na lang po para mas updated yung kanyang price. Kasi kung sasabihin ko dito, sa pagdaan ng panahon, nagbabago ng price. Kaya mas maganda, puntahan nyo na lang po sa description box yung kanilang link. Okay? Simulan na natin magbukas. Sige na nga. Okay. Galing siya sa Banggood guys. Okay. Isang drone. May nagsabi sa akin na mas maganda raw yung SG906. Ayan. Pero ang kinuha ko guys ay SG906 Pro 2. Ayan. Mas maganda kasi to guys. ZLL SG906 Pro 2. GPS Smart Drone. Budget drone to guys. Napakamura pero sulit sa spec. Multi-axis. 3-axis yung kanyang gimbal guys. Kagaya ng ginagamit kong gimbal guys, kahit anong galaw sa kanya, stable pa rin yung kanyang kuha. Napaka-smooth. Okay, dito naman tayo sa ilalim. Yan. Ito ang uso ngayon kasi guys sa mga drone. Foldable siya. Pwedeng isiksik sa maliit na mga space. Hindi takaw sa space kumbaga. GPS return home, point of interest, waypoint flight, intelligent app following, super long flight time, ultra HD aerial photograph, multi-axis anti-shake, yun sinasabi ko guys, 3-axis gimbal. Dito ba? Okay, dito. Tataret! Ito na siya guys. Wow! Sa mga accessories kasi ng product na to guys, ay pwede kayo mamili ng meron siyang bag, without bag, or yung meron siyang box, merong 1 battery, 2 battery, or 3 battery. Depende na lang guys sa kaya ng budget ninyo. Okay? Simulan na natin. Wow, nakabag siya guys. Mas maganda kasi kung may bag. Okay, tanggalin na natin to. Sulit. Oh. Tapos natatanggal pa siya. Just in case na naiirita tayo sa kanyang strap, pwede nating tanggalin. Okay, yan siya guys, oh. Meron siyang bulsa dito sa harap. Yan, may tatak na ZLL. Tapos ay meron siyang bulsa. Okay, buksan na natin. Boom. Meron pa pala dito sa side. Oh no. Meron pa pala dito, pocket. Wow, kumpleto siya. Kaya kung just in case mag-vlog ako sa labas, isang buhatan na lang kumbaga. Kasya na yung mga gamit ko dito. Yung aking cellphone, aking gimbal, at kung ano-ano pa. Okay, isa na ba? Yan, eto na siya guys. Eto na. May takip pa pala. Okay, dito, meron siyang mga user manual na iba't ibang lingwahe. Kasi nga sa Pilipino ako, sa English lang siguro. Ito paano naiintindihan ko. Saan ba dito? Ito ba? O yun, English. Ito na lang. Ito. Okay. Hindi ko maintindihan. Okay. Multi-language siya guys. Pwedeng kahit sino. Okay. Tago natin yung iba. Ito yung kanyang manual. Okay, madali na lang yan pag-aaralan. Importante ngayon ay makita natin yung product. Ito yung kanyang protector dito sa harap. Ito na guys. Wow, ang ganda. Sa remote muna tayo. Okay, yan o. Meron siyang stand. Nang akala nung iba ay antena, pero hindi. Isa siyang stand para hindi siya natutumba kung just in case nandito yung ating
cellphone. Sukat natin. Ayan siya oh. Joystick. Ang pinili ko kasi guys ay dalawang battery. Para mas matagal yung kanyang flight time. Ito yung kanyang mga accessory. Tingnan natin. Charger at yung kanyang screwdriver. Then, yung kanyang joystick. Lagay na natin. Ito natin ilagay. Okay. Mas maganda, dikitan nyo na lang ng super glue para steady na siya. Kasi dito guys, okay lang naman na nandito siya, hindi siya. Kasi mawawala siya kung just in case lumuwag. Ito yung battery niya guys. Dalawa yung pinili ko na battery. Isa. Okay, ito. 7.6 volt, 3400 mAh. Bale, yung isa ay nakakabit na dito sa kanyang drone. Okay, dito muna tayo. Huwag muna dyan. Dito muna tayo. Ayan. Kahit steady na siya. Tikitan na natin ng glue. Ayan. Lagyan na natin ng ganito para hindi siya mawala. Hindi siya mahulog. Okay. Next, yung isa. Lagyan na natin ng pandikit. Ayan. Tanggalin lang natin yung excess kasi baka umabot sa kanyang ilalim. Okay. Ayan. Para hindi na siya matanggal. Kahit hindi naman to tinatanggal guys kasi malalim naman siya. Hindi naman siya abot kumbaga. Ayan, 7.6 volt, 3400 mAh. Ito yung kanyang button kung gusto natin makita kung full charge or hindi. Okay pa siya, full charge. Yung previous na version nito guys, si SG906 Pro, parehas yung voltahe niya pero mas mababa yung ampere niya. Nasa 2800 mAh lang siya. Mas maganda kasi guys yung dalawa yung battery para kahit paano ay merong extra. Kumbaga, hindi kumbaga yung pagkagamit mo, i-charge mo na kagad kasi wala ka na magagamit na ibang battery. Okay, dito na tayo sa mismong drone. Okay, ito siya guys. Wow, ito yung kanyang harapan. Ito yung kanyang likuran. Nandito yung kanyang battery guys. Okay. Parehas na 3400 mAh. Tingnan natin kung full charge. Full charge siya. Tapos dito sa ilalim guys, nandito yung kanyang antenna. And then meron siyang mga grills. At nandito yung kanyang optical flow na camera. Tapos dito sa kanyang harapan, nandito yung kanyang camera at yung kanyang gimbal. Okay, yan guys oh. 3-axis gimbal. Una, side to side. Pangalawa, horizontal. Then, vertical. 3-axis gimbal. Then, ibalik natin pansamantala itong kanyang... Tanggalin na natin itong kanyang cover. Wow, itong maganda yung magtanggal ng gan... Oops, naiwan yung kanyang mga pandikit. Okay. Boom. Isa pa maganda dito guys, kahit sabihin na natin budget drone lang siya, ay naka-brushless na siya. Tapos, naka-foldable blade na siya. Dito sa side, meron siyang nakalagay na sticker na SG906 Pro 2. Tapos, dito sa side naman, meron siyang lalagyan ng memory. Yan o. Okay. Then, ilapat lang natin dito ng matagal. Okay. Ayan siya guys o. Steady siya. Kahit anong galaw ko sa kanya, naka-steady sa horizon. Siya nga pala guys, bago ko makalimutan, i-check up natin yung kanyang spare na propeller. Okay, kung ilan siya. Meron siyang extra na mga screw para sa kanyang propeller.